Pakita natin para makita ng tao. Hindi siya baka nakikita ng tao. May taste nila. Patas. Teka, yung nag-ano buhay mo na. Ayun na? Oo. Sasalang na ako sa gate. Tapos tayo na. Well, of course, sa una, gusto ko inspeksyonin yung kalsada dala ng itong ang problema natin sa basura. But I'm very happy, at least more or less half of the problem was solved in 8 hours. But there's more. So, ayan. Gusto pa kayo mga viewers ko? Nandito na naman po ako. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Rad Channel. Paki-subscribe, like, and share, and comment dito sa aking video upload, okay? Hayaan nyo muna batiin kayo ng umaga, pagkatanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti yung kalagayan at malayo sa karamdaman, okay? Lalo-lalo yung mga OFW natin dito sa abroad. Gusto po kayo dyan. At yung mga taga Maynila, gusto po kayo dyan. Congratulations. At nanalo ang iyong mayor na si Yorme Isko Moreno. Makikita na naman natin yung kalinisan at yung kagandahan ng Maynila na isa sa capital ng Pilipinas, ang Maynila. Okay? So itong upload ko, ipatungkol to sa upload ko video kay Mayor Isko na napod ko na isang araw, noong June 30. Di ba, kung ano, umpisa na ng pag-upo ng mga nanalong mayor o mga nasa gobyerno, mga nanalo. Umpisa na kanilang, mga viewers ko, umpisa na kailang pag-upo, pag-utiking bilang mga nanalo sa gobyerno. At isa nga yung mga konsyal, mayor, yon. At senador. Congressman, senador, gobernador. Mga ganon, kabo viewers. So, dito tayo kay Yorme Isko. Shoutout sa iyo, Yorme Isko, ha. Congrats. At kayo na uli ang mayor ng Maynila. At makikita na naman namin yung kagandahan ng Maynila. At kapanatagan ng mga kababayan natin dyan sa Maynila. Kaya, papasalamat kami na ikaw uli yung nanalo bilang mayor ng Maynila. Okay? Alam niyo mga viewers, ito si Mayor Isko talaga. Maganda yung kanyang pamamalakad dyan sa Maynila eh. Kaya nung tumakbo itong presidente ng Pilipinas, ay isa ako sa mga natuwa. At talagang ibinoto ko to bilang Pangulo ng Bansa. Oo. Para maging Pangulo ng Bansa. Ito nga lang, hindi lang pinalad, manalo. Kasi, yung ibang mga kababayan natin, ay hindi naman lahat kasi nakasubaybay dito sa social media. Kung anong ginawa ni Mayor Isko, ni Yorme Isko, diyan sa Maynila. Nasa loob lamang ng 3 taon ng kanyang panunungkulan ay marami na siya nagawa. Ano pa kaya kung nanalo siya ng presidente ng Pilipinas sa loob ng 6 na taon? Ano kaya ang kagandahan na ipapakita niya sa buong Pilipinas? Di ba? Pero dahil hindi naman siya pinalad, maluwag naman nating tanggapin ang katotohanan na talagang sadyang ganon ay
Hindi pa siya, ah, ano to, napapanahon na maging Pangulo ng ating bansa. Pero pasasat pasasaan yan, daragdar din yan siya sa mga ganyang pwesto. Pero sa ngayon, ay maging kontento muna tayo sa pagiging mayor niya ng Maynila. Makontento muna tayo dahil talagang napakaswerte ng mga taga Maynila dahil nanalo uli ang mabait at masipag na mayor ng Maynila. Ito nga si Yorme Isko Moreno. Isipin nyo, kauupo lang. Inabot ng madaling araw. Trabaho ka agad. At iniikot niya ang buong Maynila patungkol sa mga basurang tambak dyan sa Maynila. Na kanya na umpisa niya linisin ang Maynila. Pero mo, ang galing niya eh. Kumbaga sa sala ha, ng pamamahay, yung una niya lininis talaga, yung sala. Di ba? Para kung papasok mga bisita, walang makikitang hindi ka nais-nais. Yan ang ginawa niya ngayon sa Maynila. Yung mismo yung lungsod ng Maynila. Di sa kanya yung sa mga office, kung ano mangyayari na mga bagay-bagay ng panahon ng kanyang pinalitan na mayor ng Maynila. Di ba? Isip by isip lang yan eh. Ito, kumuha ko ng video clip doon sa kanyang pag-ikot dyan sa Maynila. Ito, panoorin natin. At ang kagandahan dito sa kanya, mga viewer, ang media talaga nakasunod sa kanya. Dahil bakit ka mo, mga viewer? Ito si Yorme Isko, hindi sa istabero sa mga media, sa mga press. Di ba? Hindi sa istabero eh. Talaga nagpapa-interview siya. Kaya yung media, napaka-gaan ang kalooban sa kanya. Napanood natin yung video. Video clip. Nakuha ko. Well, of course, sa una, gusto ko inspeksyonin yung kalsada dala ng itong problema natin sa basura. But I'm very happy, at least more or less half of the problem was solved in 8 hours. But there's more. Nakaikot ako, marami-rami pa. Plus the fact that in line with the directive of the Chief PNP, ang ating mga kapulisyana sa kalsada, nag-iikot sa komunidad. Through the leadership of General Guzman, Manila Police District, and his team, ito naman, lahat ng lalabasan at papasukan ng mamamayan within our territorial jurisdictions. We'll try to make an impression that there is police everywhere. So beware, mga Talonges. Problema siguro apart from maraming basura, ano kaya mayor? Dalawa yun. Yun ang major concern ngayon ng mga tao. Alam mo, yung disiplina, we cannot blame the people now. Because it is the government who's problem. Trabaho ng gobyerno kolektahin ng basura. Ang obligasyon ng taong bayan, magtapon ng basura sa tatlong oras at tamang oras. Pero kung ang basura mo naman, hindi na nakukolekta ng 3 araw, 1 linggo, kawawa din ng taong bayan. If I put you in the situation, anong isip din ng tao? Mamahaw yung loob ng bahay niya o mamahaw yung kalsada? So it is the fault of the government. So we must do our job. In this case, we will catch up. This is my, I think, less than 12 hours in office. We will catch up with the shortcomings of the city government of Manila. We'll make sure of that. We'll move heaven and earth. But I cannot do it alone. I need people to do the same and in sync with the direction to keep the peace and order situation of the city, cleanliness at maalis ulit ang kadugutan. Karoon ulit ang gobyerno sa lungsod. Sir, kapag dito may utang ang lokal na pamalaan sa mga service Bayarin. Asa magkano siguro? 950 million. From 561 from Lionel, na hindi na kinaya. Itong ginawa nilang bago, hindi na rin kinaya. Mga 400 million. So I'll state all those things tomorrow in full details during the inaugural session of the City Council and my inaugural stating the situation, inaugural speech
stating the situation fiscally of our city government. I see you tomorrow. Wala na. Nag-ano na sila, hindi na nila kinaya. You have to give it to them. Hindi naman sila nababayaran din, katulad ng Liner. Hindi rin kakayanin ng mga. Maawa ka rin naman. Yung mga empleyado rin sila pinasuswerte. Pero at our expense, sa kapabayaan ng ibang tao. And not to point fingers, we just do our job. The people deserves better things from the government. As the mayor, Sure. yung pagkakapos ng basura, araw-araw po magagawin or there's specific No, time? when we acquire, or going to acquire services or hauling services, it's a daily thing. Like what Lionel is doing in the past. Even hindi pa ako mayor, ganun din naman ang ginagawa ng araw. We'll try to bring normalcy in our garbage collection. Hopefully. Thank you. I'll see you. Thank you. So, yun, di ba? Kapo viewers? Talagang masipag itong mayor na to eh. Mayor Misko eh. Nakita naman natin yung kanyang panunungkulan nung kasagsagan ng pandemic, di ba? Kasi po gabi, nasa kalsada. Nagmamanman, sinusubaybayan niya yung mga tao. Anong sitwasyon ng Maynila? Kasamang kanyang team. Sabi nga natin, parang hindi na ito natutulog si Mayor eh. Pero ang totoo niyan, mga kapo-viewer, natutulog naman. So nga lang, siyempre, kunti lang yung tulog niya dahil nga inaalala niya yung kapakanan ng mga tao dyan sa lungsod ng Maynila. Kung papaano niya magagawa, mapabuti, lalo-lalo na kasagsagan ng pandemic. At nakita natin yung ginawa ni Yorme Isko noong kasagsagan ng pandemic. At hindi natin ikukubli ang katotohanan na ito si Yorme Isko talagang nagtatrabaho bilang mayor ng Maynila. Kakaiba siyang mayor sa mga mayor. Dalawa sila na hinahangaan ko mga mayor ng Maynila. Oo, dito sa Metro Manila. Mga masisipag na mayor. Si Mayor Vico Soto. Shoutout sa'yo, Mayor Vico Soto ha. Lalo sa mga taga-Pasig, shoutout din sa inyo. So, balik tayo kay Yorme Isko dyan sa Maynila. Nakita nyo, madaling araw, talagang iniikot niya na ang Maynila at nakasubaybay sa kanya ang media. Makita naman natin, kasi nga ito si Yorme Isko, mabait sa media at hindi siya isnaberong tao. Kung ano mga tanong taga-media, sasagutin niya hanggat kaya niya sagutin. O, di ba? At ngayon, makikita naman natin, kahit saan siya umikot dyan sa Metro Manila, dyan sa Maynila, kahit saan siya umikot, susundan siya ng media. Bakit? Gustong makita ng media yung kaayusan dyan sa lungsod ng Maynila na kanya papalitan sa dating nagdaang mayor kung saan naging dugyot ang Maynila nung siya'y tumakbong presidente ng Pilipinas. Naging dugyot ang Maynila eh yung pumalit sa kanya eh. Hindi na asikaso eh. Napabayaan nila eh ng Maynila. Kaya naging dugyot, dumami ang mga vendor sa kalsada, nagsikip, naglipa na yung mga illegal vendor, naglipa na yung mga kriminal, mga snatcher, lalo dyan sa Road 10, yung mga snatcher dyan sa mga sasakyan na dumadaan sa Road 10, naglipa na. Dahil, bakit? Yung ilang kasi dyan, nanunungkulan, natutulog sa pansitan. Natutulog sa pansitan. Hindi nagtatrabaho ng tama. Samantala, kung nagtatrabaho ang mayor, inikot mo ang buong Maynila, lahat ng presinto ng pulis, puntahan nyo. Makikita yung tatrabaho yan. Di ba? Pero kung ikaw umiikot, ikaw din mayor, babantayan ka ng mga tao mo. Okay na ba si Mayor? Tulog na ba? Okay na ba dyan? Tulog na tayo. Kaya itong mga
magnanakaw, mga snatcher, tulog na ba yung mga pulis natin dyan? Tulog na. Ay, tuloy ang ligaya natin. Tuloy ang pang-iisnas natin. Kung saan tayo palagi nang iisnat. Di ba ganun yan, kapwa viewers? Ganun yung mga kriminal dyan sa Maynila. Bantayan lang yan, nagbabantay. Itong mga tauhan, binabantay yung mayor, kung iikot o hindi. Tapos itong mga pulis, binabantay din ng mga kriminal kung natutulog. Kung nasaan, si Chip, anda sa beer house. Kasama yung dalawang chicks. Di ba ganun yan, kapwa viewers? Kaya, tuloy ang ligaya natin mga snatcher, mga hold-upper. Tuloy ang ligaya. Di ba? Tuloy yung bitahan natin ng mga droga. Kung mayroon man. Kasi binabantayan lang nila yung manghuhuli sa kanila. Pag okay, nakatulog o ano, tuloy ang ligaya nila. Andiyan mga isnat sila, mga hold up, magbibenta ng droga, yung ibang mga kanya na hindi naubos ng panahon ni Duterte. Si Pangulong Duterte na mga poser na hindi naubos, hindi napatay ng panahon ng kasagsagan ng tukhang. Sorry for the word, ha? Andiyan pa sila naglilipana. Kaya, ngayon, nakaupo si Mayor Misko. Sigurado, lalayas itong mga kriminal dyan sa Maynila. Kung di sila lalayas dyan, mamalas-malasin sila, sa kulungan sila, dadamputin. Kung hindi sisurtahin, sa sementeryo sila pupunta. Itong mga kriminal na to. Pag hindi ito nagbago talaga, itong mga kriminal na to. Di ba? Ako viewers? Sila sa akin. Kaya salamat. Congratulations sa ating mabait at masipag na Yorme Isko Dumaguso diyan sa Manila. Congratulations, Mayor, at sa iyong mga kasamahan ng mga konsihal, congressman na mga nanalo. Congratulations sa inyong lahat. Sana sa Vice Mayor ninyo, sa Vice Mayor mo, si Atienza, congratulations sa inyo. At sa mga konsihal, at sa congressman na mga nanalo dyan sa Manila. Okay? Yun lang po. Sana magtulungan kayo para mapaganda uli ang Maynila. So yun lang po, mga viewers ko. Paalala ko lang po ulit, baka may nanonood dyan na mga taga Maynila dito sa aking YouTube channel, Randy Chino. Pakisubscribe lang po. Like and share, comment. At pakiusap lang po ako, huwag po kayo mag-skip ng ad. Okay? At hindi lang sa Maynila, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, na sumusuporta kay Yorme Isko na mapaganda ang Maynila. Kasi alam nyo sa Maynila ka po, viewer. Hindi lang taga Maynila nakatira dyan. Mayroong taga Luzon, may taga Visayas, may taga Mindanao. Mga probinsyano na nakatira dyan sa Maynila na andyan sa Maynila nakatira. Dahil nagtatrabaho nga. Kaya, shoutout sa inyo. Pakisubscribe lang po, like and share, comment. Okay? Yun lang po. Bye. Ingat po lagi. Pagpalay po tayo ng pumikot.